Ayan, isang magandang araw muli sa atin mga kababayan. Maligayang pagbabalik dito sa ating channel. Mga kababayan, mayroon na naman tayong re-reactionan video ngayon. Ito nga ay patungkol sa isang lumabas na video, bagong-bagong video ni General Macanas. Ito nga po mga kababayan ay parang nagkakaroon na ng mga sinyalis na ba ito na mukhang kusa na ang katotohanan ay lumalabas, no? Talagang may mga ito na ba yung mga nauna na natin na mga ginawang reaction video at mga masasabi natin parang panghuhula ba, 'di ba? 'Di ba dati kung sino ng mga nakapanood, mayroon akong sinabi na mayroon akong tawag nito, mayroon akong parang pinahulaan sa inyo na mayroong katulong. Sino yung mystery yon, yung mystery man na magiging katulong. Isa na kaya ito sa mga misteryoso, no, na magiging katulong ni DJ Bantag. Well, bago yan mga kababayan, no, inanyayahan ko kayo sa mga bago pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe, paki-like na rin nating video na to, paki-share na rin at pindutin nyo ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga video. Maraming salamat sa inyo mga kababayan. Mga kababayan, yung raffle for ACOS na yan, raffle ticket, mamaya tatalakayan ko yan sa dulo nitong video para naman malaman ninyo kung paano kayo magkakaabil ng raffle ticket ng ilaban. No? Okay mga kababayan, punta na po tayo sa ating topic. Ganito po, no, ang ating kasi dati mayroon na tayong mga na-topic na mga mysterious na sabi na natin mga individual na maaaring makatulong, no, na hindi natin basta nalalaman. Kamukha na lang nung kung naaalala ninyo, nare-recall ninyo yung doon sa Muntinlupa before pa si DJ Bantag ma-suspende, di ba? Which is mayroon tayong nakita na October 1 naka-post ngayon doon sa webpage ni Manuel Boy Mejorada. At yung nagsasalita nga po doon, di ko po kilala, no? At hindi natin alam kung anak or admin, no? Kasi nga nakakulong nga po ito si Mr. Manuel Boy Mejorada doon sa Bilibid. Ang kwento po kasi doon, no, mga kababayan, nagkwento po kasi kay yung dumadalaw doon na kung paano ang ano pa yung pagiging paano ba si DJ Bantag kabait, gaano kabait na nanungkulan. Sa mga nakapanood, nakita nyo naman. So, yun nangyari yung post na yun October 1 bago pa mangyari na napatay itong si Percy Lapid, di ba? So talagang mayroon pa lang mga ganito na naglalabasan. Ito naman ngayon, mayroon na naman ganitong video na atin napanood. Ito nga kay General Macanas at may tumatawag sa kanya. At mukhang isa kaya ito sa mga misteryosong nagkakaroon ng mga revelasyon. Pakinggan natin kung anong sinasabi. Panoorin natin ang video ni General Macanas, mga kababayan. Magandang araw mga katropa sa Team Bantag. Ito, good news. Ang script ni Boying lalong nabubuking. Okay? So paano? May tumawag sa akin na isang retired professor from Imos, Cavite. At kilalang-kilala niya ang mga Rimulya. Kilalang-kilala niya yung mga Fortun. Ang isang issue ngayon, yung sa counter affidavit ni DJ Bantag, yung in-examine ni Dr. Fortun ay hindi yon ang bangkay ni June. Teka ha, putulin mo natin. Yung sinasabi ni General Macanas, yung counter affidavit ni Bantag, nandun po tayo, yun yung nandun tayo nung nakaraan sa DOJ. Ito po yung tinutukoy niya, latest po yan. Ituloy natin si General Macanas, mga kababayan. Villamor, ibang bangkay. Nung tinanong ng media, mainstream media, si Dr. Fortun, sabi niya ay tatanungin ko muna sa DOJ kung kaninong bangkay yun. Ibig sabihin, alanganin hindi sure si Dr. Fortun na bangkay nga ni John Villamor yung in-examine niya. Which is dapat general kasi nga doktor siya ang nag-examine doon, no? Mahalaga po sa kanya yung pagiging sure niya dito, di ba? Tama ako, general, no? Tuloy natin. Sige, general, tuloy mo. Wala na yun. Halo na yun. Ito ngayon. Na-i-vlog ko yan kaninang umaga. May tumawag. Sino yun? Retired professor. Sabi nga niya, banggitin mo ang pangalan ko, sir. Hindi ako takot. Apelyido lang. Professor Bautista. Kamag-anak ng mga nina Ramon Revilla. Bautista eh. Hindi ako takot. Sabi niya, kapitbahay namin yan. Mga Rimulya at mga Fortun. So ito ang sabi niya. Magkamag-anak, yang Fortun, Dr. Fortun at saka si Boying magbilas. Sabi ko, paano ang bilas? Isinur ko lang. Sabi niya, ang kapatid ni Boying na babae ay asawa ng kapatid ni Dr. Fortun na lalaki. Teka lang guys Teka. Bago ito natin ituloy si no? Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na may mga misteryosong tao na makakatulong si DJ Bantag. Pansinin ninyo, unang-una, bakit biglang naglalabasan ito? Hindi naman siguro ito kilala ni DJ Bantag. After all, taga Cavite
kay Tito. 'Di ba parang ito yung mga isa siguro ito, no? Hindi man tayo masasabing siya 'to, pero malamang baka isa ito sa mga nagiging misteryoso na mga makakatulong kay DJ Bantag. Bakit ko sinasabing misteryoso? Kasi wala din sa atin, 'di ba? Naglilitawan 'tong mga ito na makakatulong. Kasi nga tingnan nyo malay ba natin na si Tora pala at saka si sila Buying may mga kinaugnayan pala, like magkakamag-anak pala sila diyan. Hindi man sila siguro dahil baka magbilas nga, no? Pero the same time, medyo may ano sila related, no? Tuloy natin si General. Okay na, yun na yung bilas. Ayun, bilas so nga. Malapit magbilas si Dr. Raporton at saka si Boying. Kaya sabi nitong caller ko na professor na matapang, kaya lutong Macau yung ginagawa nila. Grabe. So private forensic expert itong si Dr. Raporton, dapat sana wala siyang pakialam doon. Paano? Medyo hindi nagustuhan ni Boying yung resulta ng NBI forensic result. Pinaulit dito kay Dr. Raporton. Yun, sinasabi na matay daw ng suffocation. Kaya lang, hindi naman niya sigurado kung bangkay ngayon ni John Villamor. Tatanungin pa daw niya sa DOJ. So, wala talaga. So, wala. Ano pa yung sinabi niya? Ito pa, yung law office ng mga Porton ay doon mismo sa building na pag-aari ng mga Rimulya. Nako po. Kaya yung Porton na law office, ang mga associate nila, mga Rimulya. Sabi talaga. Ano pa? Sabi niya, die hard loyalist kami, Marcos loyalist, sabi nitong professor. Kasi nga, ang mga Bautista, Revilla, talagang pro-Marcos. Die hard Marcos loyalist kami, but we are not Rimulya loyalist. Sabi pa nga niya, mumurahin ko yung Boying na yan eh. At gusto pa niya magpa-interview ng live. Kaya baka next time, follow up nito, Sir Professor Bautista, next time, mag-interview tayo ng live. Okay? So, binanggit pa niya, yan, anak ni Boying na na-quit. Nako, dismayado. Itong retired professor sa Imus Cavite. Wala, hindi siya believe kay Boying. Nabanggit din niya yung kay Mayor Disagon. Kung malalaman nyo, ma-recall nyo, may vlog si DJ Bantag and Tracy Martires Mayor Disagon na ini-endorso ni DJ Bantag si Mayor Disagon. Sabi ng retired professor na ito is alanganin itong si Mayor Disagon more on pera. So alam naman natin, ang eleksyon sa Pinas is kaya ako, dalangin ko na sana manalo itong Disagon. Okay, so after itong tawag ng retired professor, another tawag, Dasmariñas, Cavite. More than 30 years silang nakatira sa Cavite. Kaya sabi niya, kilala rin niya ang mga Rimulya. Okay? Dinescribe niya yung mga gawain ng mga Rimulya, but hindi ko na i-detalye. Kilala namin ang mga Rimulya dyan, sir. Kaya umiiling siya. May nabanggit siya nga, Kapal Mox. Bakit hindi pa mag-resign yung Boying na yan? Sabi niya, niloloko lang nila ang taong bayan. Sabi nitong taga-caller na more than 30 years, Dasmariñas, Cavite. But ngayon, nasa California na. Okay? Nagtratrabaho siya sa isang hospital, nursing home care unit ata. Panggabi siya, kaya nakakatawag siya. Okay, so medyo matagal-tagal yung aming usapan. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, sir, wala talaga, niloloko nila ang taong bayan. Hindi ako maniwala na si Bantag ang may kagagawan nun. Yung kay Lapid, hindi ako maniwala, sabi niya. Mas malamang na si Boying pa ang may kagagawan kasi yung banat ni Percy Lapid sa kanya, grabe. Issue ng pogo, issue ng katiwalian, issue sa karakter, lahat. Sinabi na ni Percy Lapid. Samantalang dito kay DJ Bantag, Cinderella man lang binanggit niya, hindi niya pinangalanan si Bantag. Kaya, walang sapat na dahilan na magalit si Bantag, sabi nitong caller. Ayan, yan nga po mga kababayan ang ating sinasabi. Nakikita nyo naman po, no? Halos magkakatugma. Ito ay hindi ko po rin to kilala, pero based dito sa mga matatagal na nagsusubaybay sa atin at sa iba pang mga vlog, no? Halos nagkakatugma ang ating mga observation. Ganyan din po ang aking nakita na kung magkakaroon tayo ng grade pag titingnan natin yung mga tinitira ni Percy Lapid sa kanyang
vlog ay tungkol lang sa Cinderella man at sa tingin lang natin no sa sarili nating pagtaya, hindi naman ganun talaga kabigat at napakarami po ng mga person of interest na binanggit dito sa mga tinira ni Percy Lapid. And yet parang sa nakikita ko lang hindi si DJ Bantag ang pinakamabigat sa lahat ng mga tinira ni Percy Lapid sa kanyang mga video. Ngayon, itong ating mga naging observation ay ayan, mayroon palang tumawag, kilala si Boying, tumawag dito kay General Macanas at halos magkakatugma tayo rito, no? Napakarami natin may mga nagkakatugmang ganitong mga observation sa mga pangyayari. Ano po yung mga punto rito? Nakikita nyo na ngayon mga kababayan na mga unti-unti mga mysterious mga tao, mysterious ways, no? Ito palang magandang term diyan ngayon mga kababayan. May mga misteryosong galaw na hindi natin alam, 'di ba? O pwede natin sabihin, mga misteryoso ay siguro, 'di ba? Mukhang nanggagaling kaya sa taas 'yan. Yung mga mysterious ways, hindi natin alam, baka kumikilos talaga at hindi pinababayaan yung taong masasabi natin sigurong inosente, no? At hindi pababayaan siguro ang isang inosenteng tao na magdusa ng hindi niya ginagawa na kasalanan. In this case, nakikita natin mga kababayan na talagang unti-unti na at kusa na pong naglilitawan ito ng mga ganitong klaseng pagtulong kay DJ Bantag. Bukod pa yan sa inyo, sa atin na mga vloggers at sa inyo mga solid supporters. Ayan po yung isa sa ating nakikita dito mga kababayan, no? At nakakagulat dito ng mga revelasyon dahil may mga relasyon pala or magkamag-anak pala yan sila Dr. Fortun at si Secretary Boying di umano dito sa ating napanood ngayon, no? So ito po mga kababayan ay magkakaroon po to ng mga maaaring magandang factor for the investigation pa. Further investigation pa po sa asong ito ay tingnan po natin lahat at hindi po natin winawala rito, no? Again, kailangan po natin makamit po ang tunay na hustisya. Unang-una para doon kay Percy Lapid na makuha nila ang hustisya talaga kung sino talaga ang may kagagawa ng pagpaslang sa kanila, no? At dito naman kay DJ Bantag ay makuha rin niya ang hustisya talagang kasi tinatanggi niya po ito na hindi po talaga siya ang may kasalanan. Sana po sa kasong ito ay makita po talaga kung sino man ang tunay na may sala. Ayan po, sana po nagustuhan ninyo, naunawaan ninyo ang ating ginawang reaction video dito kay General Macanas. Isa po sa nakikita natin dito, dumudugong po ito doon sa ating mga naunang vlog na talagang marami po talaga nagiging katulong dito si DJ Bantag. Hindi po literal, kundi mysterious ways po ang nangyayari. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan, mga kasulid, no? Punta na po tayo dyan sa ating raffle naman mga kababayan. Ano? Kung halimbawa nabitin pala kayo sa aking video na to at gusto nyo pong puntahan nyo na lang po The General's Opinion si General Macanas para po wala na pong time to time na pumuputol, no? Ito po yung paraffle guys na pinopromote natin. Project po ito nila General Bantag para makatulong po sa mga abogado ni General Bantag, kababayan. Po ang raffle of course, dito po kayo pwede magbayad sa mga nagtatanong po, magbayad. Dito po kayo magbayad sa GCash na to. Ayan, ito po kay Virginia Mangawit. Yan, send nyo po dyan yung 2,000 para makakuha po kayo ng raffle ticket. At dito naman po sa BDO dollar account at piso account, no mga kababayan. Paki-contact nyo po si Virginia Mangawit dito sa number na to at huwag nyo kong kalimutan i-screenshot po ang inyong payment mga kababayan. I-zoom in ko ng mas malaki. Ayan, i-screenshot nyo na po mga kababayan para mas maganda po ang inyong, ayan na po sa'yo. Ayan, Virginia Mangawit, GCash number. Tapos paki-screenshot nyo po ang payment tapos tawagan nyo po yan si Virginia Mangawit para bigyan po kayo ng ticket po or paraffle na pwede nyo pong basihan at ilalagay po ang pangalan ninyo para pagka nag-claim po kayo kung kayo ang mananalo. Ito po mga kababayan, April 8, 2023, Ibaloy Park, doon po ito mag-raffle sa pitsa na yan at sa lugar na yan. At nandyan po malamang si DJ Bantag sapagkat birthday niya po yan. Congratulations po in advance sa mananalo. Sana po ay lahat tayo manalo, kaya lang hindi naman po kakayanin dahil hindi naman po lahat dapat, hindi naman po pwede lahat po ay manalo, no? Pero congrats na po sa unang mananalo, no? Kung sino man po ang papalarin makakuha nitong Toyota Fortuner. Maraming salamat sa inyo muli mga kababayan, mga kasulit. Ito muli si BMR Channel. Sulit po tayo. God first. DJ Bantag, matago-tago ka. Salamat po muli.